Meron ako nakita dito, isang statement. Okay, bukod pa dyan kay Cassandra Leong. Ito, mga kababayan, tungkol kay Saldico, 3 months ago. 3 months ago. So for what is this? For what we know, since his passport was cancelled, he's now in Portugal. Oo. And he has It's pertaining to Saldico. So it's going to be quite difficult to... Yes, we're gonna use all avenues to bring him back here. And I Okay. understand Portuguese laws, they're very strict with extradition. We will use all the avenues to bring him back, mga kababayan. Yan ang sabi ni ni John B. Cremulya. It's pertaining to Saldico, I think they're That's right. citizens. Oo. So, But their law is, if the law was committed prior to the acquisition of the passport, then we have a chance. so you mean to say, based on your information, that he has only recently acquired Portuguese? No, for what we know, 10 years ago. So if that's the case, so you're going to, you will only be able to arrest him based on acts committed prior to acquiring Portuguese citizenship. Yes. And yes. you have basis We to do don't. that. Only the ombudsman can be the one to say Okay. that. But the 10-year rule is the what we're looking at. But, Okay, yan yung sinasabi niya, 'di ba? Lahat daw ay gagawin nila para maupauwi si Saldico. Pero mga kababayan, 3 months na po ang nakalipas. Tinatawanan pa rin tayo ni Saldico. Lumabas nga yung mga AI, 'di ba? Mga video ni Saldico. At alam natin na AI 'yon. Bakit kanyo? Bakit hindi mo sasabihing AI yun? Nung unang lumabas, mga kababayan, panot pa. Diba? Panot pa. Tapos yung ngipin, bungi. Sira yung ngipin, mga kababayan. Tapos yung dito, diba? Yung tenga. Mapapansin mo. Tapos habang nagkakaroon ng mga panibagong video, umahaba yung buhok. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Ibig sabihin, hindi mo nahuli. Tapos, mga kababayan, pinagmamalaki mo, nagagawin mo ang lahat. Sabi rin ni Tol Top 1, hoy, pwede bang hulihin muna, action muna, hindi pwede yung puro ngawa? Diba? Hindi pwede yung puro yabang. Ang inuuna, hulihin muna, kumilos muna. Ang dami ng mga kriminal, mga pugante, dumadami na sila ng dumadami, sa totoo lang. Nadagdag na naman sila Roque, sila Saldico, sila Atong Ang, sila Bantag, mga kababayo. Dati na sila Bantag, pero hanggang ngayon, wala pa rin, hindi nahuhuli si Bantag, mga ka-GP Natics. Mabuti pa nga, yung tinanggal na general dati pinakamaiksi, mga kababayan, di ba? Pinakamaiksi sa history ng Pilipinas, yung pag-upo ni General Torre. Pero mga kababayan, yung history naman na ginawa nitong si General Torre, talaga namang nagpasiklab, nagpasikat sa Pilipinas. Hinuli si Kibuloy, hinuli itong si Digong Duterte, mga kababayan. Walang sino man ang nakagawa nun. Siguro kung ibang tao yung nung panahon na yon, si John Vic na ang DILG secretary, tapos itong si Nartates ang kanyang mga kababayan, ang PNP chief. Would they be able to capture and get, mga kababayan, itong si Digong Duterte at mapadala sa dahig? Baka hindi, 'di ba? I doubt it. Ito pa kanina, mga kababayan. Kasi bibigyan ko lang kayo ng mga idea, bakit ba nangyayari ito? Kasi nga, etong si John B. Cremulya, sablay doon sa kanyang sinabi na halata po yan ng ating mga viewer. Saan niyo siya, kung sakali, Secretary, saan niyo siya dadalhin? Saan kulungan niyo siya ilalagay? Dito sa Tarlac. Sa Tarlac siya ilalagay. Doon yung kaso niya, yung human trafficking. Teka. Sabi ni Sweet Girl, di ba needs a lawyer sa DILG-GP? It is a piece of cake. Ma'am Sweet Girl. Ganito lang yan. Si John B. Cremulya hindi po abogado. So therefore, si Trillanes fit po sa trabaho. Okay? Hindi naman po DOJ Secretary ang uupuan ni Trillanes. DILG po. Law Enforcement Works
ang ano nila dyan, aasikasuhin. Okay? So, hindi po kailangan ng abogado, Ma'am Sweetie Girl. Okay? Yan po. Sorry, ang yabang ko ata sa pagsagot ko. Piece of cake. Hindi, ibig ko sabihin, madali pong sagutin yung tanong ninyo. Hindi po kailangan ng abogado. Kasi si John B. Cremulya mismo ay hindi po abogado. Okay? So, pwedeng-pwede po si Trillanes. Balikan natin ito, yung pahayag niya kanina. Kay Alice Go. Yung di ba doon pinadala si Mr. Supra International? Si Mr. Supranational, oh. Alam mo yun. Yung mali niya, dinaan sa tawa. Dinaan sa tawa ni John Vic. Let's leave him alone, shall we? I'm sure he's living a peaceful life. But But sir, have you made any Para malungkot kayo eh. Oo. have you made any representations with the law? Nawala yung Sponky. Kaya teka lang. Kayong dalawa, naghahagigigan kayong dalawa. Teka lang, speaking of that Pogo hub, whatever happened to Cassandra Leong, the one who Eto na. the one who hired she's Harry? Cassandra Ong is in, if I'm mistaken, she's in the Women's Correctional sa Mandaluyong. Okay. Hanggang ngayon. Second year daw sa Women's Correctional, mga kababayan, sa Mandaluyong. Ang galing talaga netong ating DILG Secretary. Hindi mo ginawa ang iyong assignment. Mukhang hindi mo alam yung nangyayari sa Pilipinas. Anong ginagawa mo? Nagpapapogi ka lang ba? Mga kababayan, eto, panoorin natin 3 months ago o 4 months ago din ito, nagtataka rin ang Senate, sila Riza Ontiveros, nasan nga ba itong si Cassandra Leong? Si Cassandra Leong po ba? Oo. Under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Edgardo Singka. Medyo nahirapan si Win Gatchalian na sumagot, mga ka-GP Natics. Kung nasaan si Cassandra Leong. Advance natin kasi medyo matagal-tagal to eh. Yan. Paano po nangyari yon, Mr. Chair? Ho siya, no? So hindi si Cassandra Leong naka-release ho siya. Hindi Na-release. siya Paano po nangyari yon, Mr. Oo. Chair? Hindi siya So pati sila nalito. release. Mhm. Before I wasn't actually nagulat rin ako. Oo. Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case Mhm. before. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pag Pinalabas po natin siya. Oo, Mr. because Chair. pag nagmo-move Mac from one. one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. So nung pinakawala ho natin siya, Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Mali. Sa house, sa house. Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please Oh. correct me if I'm Sorry. wrong. Mr. President, I was also asking sa house pala, sa house. Sa house. Oh. Sa house. She was detained in the house. I'm Opo. sorry for that wrong information. Sorry, Mr. Chair. Na-detain ho siya sa house. Opo. And then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. Okay. So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human Oo. trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Okay. So at large si Cassie Ong, mga ka-GP Natics. Ngayon, bakit at large si Cassie Ong? Isipin nyo po, mga kababayan, sa bagal po. Kasi nung kay Abalos, trinabaho nila to, di ba? Trinabaho nila ito, pinauwi si Cassie Ong, mga kababayan, lumipad pa si Abalos, di ba? Pinag-isipan pa nga ng mga DDS yan kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi kay Abalos, pero wasya pakels, di ba? Wapakels si Abalos. Basta ginawa niya, inuwi niya to mga to, mga ka-GP Natics. Pero, eto yung sablay ng DILG kung bakit ayaw na ayaw ko kay John Vic, mga ka-GP Natics. Bakit? Nung inirelease po siya
sa House of Representatives because transition po ng 19th Congress to 20th Congress. So matik na pakakawalan mo yung mga detainee. It just so happen mga kababayan na sobrang bagal, sobrang kupad, 'di ba? Na mga kupal na ito, kupad na kupal pa, 'di ba? Lalong-lalo na si John B. Crimolia na inuna po yung pagpapapreskon. So anong nangyari? Dahil wala pa pong kaso si Cassandra Leong, mga kababayan, wala ding hold departure order. Eh di naglamierda ng loka, 'di ba? Dahil wala siyang wala siyang hold departure order. So pwede siya mag-flight anytime nagugustuhin niya. Eh kung inasikaso nila 'yon nang maaga, nag-file kaagad ng complaint. Mga kababayan, nakita niyo 'yon? Na meron ditong parang loophole. Teka lang. Bakit ganito yung nangyari? Alam nyo, iniimbestigahan yung tao eh. 'Di ba? Para kayo naging complacent masyado sa inyong trabaho. Parang nagpabaya kayo sa inyong trabaho. 'Di ba? So therefore, para sa akin, wala talagang karapatan etong si John B. Crimolia na manatili sa kanyang pwesto. Oo, pogi. 'Di ba? Pogi, malaki katawan. Mga kababayan, iniidolo natin 'yan. Hindi dahil bakla ako ha. Baka sabihin niyo bading ako. Hindi ganoon. Ano ko lang 'yon? Nasabi ko lang, mema lang. 'Di ba? Mema lang. Pero again, mga kababayan, kapag ang isang tao nakikita natin na hindi niya tinutupad or hindi niya po ginagawa yung kanyang trabaho, eh dapat talaga batikusin natin to. Dapat talaga mga kababayan, palitan natin to. Kagaya po nung sinasabi niya kanina, gagawin nila lahat para itong si Saldico ay mahuli kahit anong paraan. Pero ngayon, hanggang ngayon, wala pa si Saldico. 'Di ba? Si Harry Roque, mga ka-GPnatics. Pugante, tatawagan mo, hoy pre. Huwag ka magulat ha. Huwag ka magtaka, baka lumabas yung red notice mo. Pupunta ako dyan, uhulihin kita. Ayos, mga kababayan. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong sistema, na ganoong event na kung saan po, mga kababayan, ang isang law enforcement, tapos, yung pugante, sasabihan niya na huwag ka mabibigla, lalabas na yung red notice, pupuntahan kita dyan. Di ba katarantaduan yon? Kalokohan yon. Hindi man yun diretsahan, mga kababayan, na pag-warning. Indirect yun. Pero, alam na natin na pag-warning yun kay Harry Roque. No, hindi po yung sinasabi kanina ni Mama Florida Luna na kung saan po ang pagkakaunawa niya, sinasabihan niya lang si Harry Roque na wala ka ng pagkakataon, wala ka ng paraan para tumakas. Hindi yun eh. Kasi ang dating sa akin, ang yabang mo. 'Di ba? Ang yabang mo. Bago ka sana magpisa ng sisiw, dapat yung itlog, bago ka po magbilang ng sisiw, dapat yung itlog napisa muna. 'Di ba? Baka mamaya pag tingin mo bulok pala yung itlog, o di walang sisiw na napisa. Walang naging outcome na sisiw. Mga kababayan, tapos maaga mong idineklara. 'Di ba? Masyado kang complacent sa trabaho mo, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Halak ka. Biruin nyo yun. Tapos kapag may mga laging nagpapapreskon, laging advance, wisit. Kita mo yung nangyari ngayon kay Atong Ang. 'Di ba? Tungkol dun sa issue ng missing sabongeros. May balita dyan na si Julie Patidongan nagrekanta ng kanyang statement. Ano nangyari doon? Sablay na sablay ang DILG secretary natin. Tapos, gusto pa manatili sa pwesto? Ang Pangulo natin di lang nagsasalita yan. Pero kung ito ay lumabas ngayon sa mga post nila Palsis, lumabas doon sa mga post ng mga iba pa nating kakilala na meron naman na silang insider talaga sa Malacanang, mga kababayan, at sa iba pang mga personalities. Ako naniniwala na meron na silang idea that Sentry, mga kababayan,
ay uupo at papalit dito kay John Vic Remulla pagdating po ng May 2026. At sana hindi tayo magkamali. 'Di ba? Alam natin yung kapasidad ng tao eh. Alam natin na yung tao na yun ay makakatulong talaga. Kasi ngayon, nung umupo itong si John Vic Remulla, natulog eh. Natulog mga kababayan yung law enforcement natin. Although may mga nauhuli na mga tawag dito, mga shabu dyan sa droga, dyan sa Davao. Pero, that is not enough. 'Di ba? Kasi gusto natin yung mga bumabalahura sa gobyerno natin. Gusto natin yung gumawa, yung malalaking tao na may kasalanan. Ang makita po natin na hinuhuli, hindi po yung mga maliliit na tao lang. 'Di ba? Yun ang ano natin eh. Sabi ni Ma'am Ardayan, well, GP, there's always a first time. What do you mean, Ma'am Ardayan? There is always a first time. First time ni John Vic? Bakit ba tayo nagtataka? Remulla yan, una kuda, bago trabaho. Ayun, di ba, nagtatago na bago pa mapuntahan. Oh, ang mahirap dyan, pag natanggal si John Vic, mag-Alapanot Rodriguez din siya. Walang problema. Diba? Kung mag-Alapanot din siya, mga kababayan, walang problema yun. Dahil yung tinanggal na PCO Undersecretary, alam ko ngayon, hawak, tao na ngayon ni John Vic Remulla eh. Diba? Pero tinanggal yon ng PCO. Tinanggal yon ng administrasyon. Oh. Pati sana Napolcom palitan din, sabi ni Irene Santiago. Hindi ko alam kung paano ba yung palitan dyan ng mga kababayan ng tao sa Napolcom. Kung sila ba ay kasabay ng yung kagaya doon sa mga ano ba tawag doon? Sa mga Supreme Court, yung position nila. Hindi ko alam eh. Oh, kaya hindi ko masagot yung ano ninyo. Sabi, mukhang tinik ito sa mga DDS pag naupo si Sentry. Ay, sigurado. Sigurado yan, mga kababayan. Magiging malaking tinik. Kasi ngayon parang, ang feeling ko na nakaupo si John Vic Remulla, kaya mga kababayan, yung mga DDS, mga propagandista, 'di ba? Parang ano lang sila eh, parang complacent lang sila dahil alam nila parang hindi sila tataluhin. Parang hindi kikilos itong si John Vic Remulla kasi ang tingin nila, mahinang nila lang. 'Di ba? Si John Vic, unlike kay Sentry, mga kababayan, kahit pader gigibain. Oh, ibiruin nyo si Digong, giniba eh. Ayun, nakakulong. 'Di ba? Nakakulong si Kibuloy, mga kababayan. Oh. Diyos ko. Si Trillanes wala man kinalaman doon. Pero mga kababayan, ang alam ko nakikipag-coordinate din 'yan kila General Torre noon. Pero ito ay talagang trabaho ni General Torre at ni Abalos. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Aisherin Lagmay, bring it on. Backslide na mga ulupong, they didn't do what their duty. Pag inalis, atungal malala. Correct. Mga kababayan, 'di ba? Hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin tapos pag inalis, mga kababayan, aangal-angal, iiyak-iyak. Kasalanan nila 'yan eh. 'Di ba? Oh, sabi nga nila, you reap what you sow. Yan yung tinanim nila eh. Yan ang aanihin nila. Kahit sa isang kumpanya eh. Mga ka-GP Natics, sa isang kumpanya, kapag ikaw ay hinire, 'di ba? Tapos dumating yung pagkakataon na matagal ka na doon. Anong una, asset ka nila. Ang galing mo. Nakakapag-produce ka ng benta, nakakapag-produce ka, napapalaki mo yung sales, mga kababayan, tapos yung connection ay napapalaki mo rin. Tapos nung eventually, dahil complacent ka na, okay na ako dito. Hindi mo na ginampanan yung trabaho mo, naging petics ka na, mga kababayan, ano ka na, 'di ba? Naging liability ka na. Di pag tinanggal ka, hindi mo masisisi ang kumpanya dahil ang kumpanya gusto nilang kumita, gusto nila na manatili yung kumpanya na nagpapangsyon. Kapag hindi ka nagtrabaho, ano 'yan? Tawag dito? Palamunin ka lang? Babayaran ka, wala kang ginagawa, wala kang ambag?
Sana mapalitan si John Vic para karma din sa kanya yan. Tama. Sana mapalitan. May nagtatanong kanina sa akin, bakit daw ba inilagay yung mga Rimulya? Ito kasi yung problema, mga ka-GP Natics. Yung Rimulya, isa yan sa mga sumuporta kay PBBM nung nakaraang eleksyon. Kasama yan sa mga koalisyon. 'Di ba? Binigyan ng pagkakataon na umupo. Kaya lang, umupo lang. Hindi nagtatrabaho. First time na nagwa-warning ng huhulihin na publicly announce. Oo nga, no? Mga kababayan, first time natin na narinig ang isang opisyal ng gobyerno nagwa-warning sa isang taong pugante. Anak ng tinapa naman. Mga kababayan, wala ka talaga mahuhuli niyan. Walang accomplishment. Parang kumbaga sa plus rating, mga kababayan, negative itong si John Vic Rimulya. Diba? Sa plus minus ratings, negative ang dating ni John Vic Rimulya para sa akin. Kahit sinong tao kayang anuin yan yung mga kababayan, yung ginagawa niya na nakakahuli ng mga bato sa Davao, kaya yan na gawin kahit sinong maupo dyan. Pero yung makahuli ka ng mga malalaking tao, 'di ba, mga bigatin, big time, kahit kaibigan mo, mga kababayan, yan ay talagang accomplishment. 'Di ba? Sabi ni Mama Alin Arsena, sabi kasi sir, uupo lang, walang trabaho. Hindi magtatrabaho, upo lang talaga, literal. 'Di ba? Sabi ni Rani Shera, marami nagtutulak kay Sentry kaya palagay ko siya talaga. Ako naniniwala, mga kababayan, abangan natin yan. 1 buwan na lang. Talagang hindi na kayo magugulat kapag si Sentry ang naupo na DILG Secretary. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Marcia Sunokawa, saan ka naman nakakita na tatawag ka sa isang pugante na uhulihin kita? Oo nga naman, mga kababayan. Kakaiba talaga itong si John Vic Rimulya, nagpapatawa 'di ba? Joker din palang loko. 'Di ba, Ma'am Mananases? Piruin mo 'yun, mga ka-GP Natics, uhulihin mo, tatawagan mo, uhulihin kita. Pupuntahan kita diyan. Just me, Cavite has the second largest number of voters in the Philippines, sabi ni Seven Samurai. Wala akong, alam mo, Seven Samurai, okay, sabi mo, second largest. Pero, sa akin hindi nagmamatter sa akin yun. 'Di ba? As long as, mga kababayan, kung nagkaroon sila ng koalisyon ni PBBM, kung hindi naman nagtatrabaho, bakit pananatiliin mo sa pwesto? 'Di ba? Binigyan mo ng pagkakataon, binigyan mo na ng 1 taon. Naupo lang. Walang ginawa. Alisin mo na sa pwesto. 'Di ba? Sabi ni Sir Danny Taling, Sir GP, if Sentry ang papalit kay John Vic, what will happen the cases that Sentry filed? Good point, mga kababayan. Palagay ko, mga kababayan, gugulong pa rin yan. Kasi magkaiba naman yan 'di ba? Ang tawag dito, ang mga tao ng gobyerno, pwede pa rin naman sila mag-file. 'Di ba? Hindi naman po limitado ang pagpa-file ng kaso laban sa mga individual. So, kahit po DILG Secretary na si Sentry, tingin ko wala po yung magiging epekto doon sa mga final niyang kaso laban sa mga individual na mga loko-loko. 'Di ba? Sabi ni Chessmaster, insecure yan, di pinag-aralan ordinance na kahubad, kahit nasa sariling bakuran, uhulihin, kahit may pinagagawa. Dapat tambay ang ipahuli. Correct, mga kababayan, kasi kanina nakita ko rin, sablay to. Sablay talaga, maraming umaangal, maraming nagagalit. Biruin mo, nagkukumpuni mga ka-GP Natics ng mga upuan, nandun sa sariling bakuran, nandun niya nasa iskinita naman, dun sa mismong harap nila. Hindi naman tambay yung tao. Hinuli. So parang yung implementation sablay. 'Di ba? Masabi lang na talagang wala nga sariling kung tutuusin 'Di ba? Mali yung implementasyon.
Ma'am Flaviana Abela. Sabi ni Valkyrie, si Sentry may paninindigan matapang para sa bayan. Correct. Okay, so next topic tayo at iwanan na natin yan mga ka-GP Natics. Pasensya na kayo. At ito naman po ang pag-usapan natin. Yan, mga kababayan. Dahil po kahapon,